Huwag mo na lang pansinin ng batang naglalaro sa ilalim ng kama niyo. Ako si Richard. Meron lang akong gustong ibahagi na karanasan. Nagtrabaho ako noon sa isang burger store. Captain's Burger ang pangalan ng store namin. Stayin ako nito kasi ayoko mag-commute. Nasa Manila pa kasi ang bahay ko. Unang araw ko, okay naman ang lahat kahit ako lang mag-isa. Pinili ko ang night shift at closing time kasi hindi ako morning person. Kaya ang start ko ay 3 p.m. hanggang 3 a.m. Sa ikalawang araw, dumating na yung para sa day shift at ako ang magte-train sa kanya. Babae siya at isa siyang probinsyana. Yung bahay na pinag-i-stayan namin, lumang bahay to. At yung buong grahe nila ginawang store ng burger. Sa pang-apat na araw ko doon na nag-work, nagpakita sa amin si Lola at kinausap kami tungkol sa mga rules and regulation ng bahay. At pinakita niya sa amin ang buong bahay. At napansin ko na ang dami niyang antiko ng mga santo. Yung iba sobrang liit na parang laruan ng bata. Medyo creepy nga ang dating sa akin eh. Sumunod na araw, alas 3 ng madaling araw, magpapalit na kami ng shift ni Risa. Tapos kinuwento niya sa akin na pagkatapos niya raw maligo at paglabas niya ng CR, nakita niya raw si Lolo na nakaupo sa palapag ng hagdan. At nakangiti lang daw sa kanya yun na nakatitig. At hindi raw siya nilulubayan ng tingin nun hanggang makapasok siya sa kwarto namin. Ang weird nga daw ng pagkakatingin sa kanya ni Lolo ng mga oras na yun. Sabi ko sa kanya na hayaan na lang dahil baka natutuwa lang sa kanya. Pagkatapos namin magpalit, matutulog na sana ako nito. Nang makaramdam ako na parang kailangan ko mag-CR, lumabas ako ng kwarto at sobrang dilim sa bahay kaya gumamit ako ng CP para medyo maliwanag. Kasi baka may masipa ako matapakan na ng bagay. Bago ka kasi makarating sa switch ng ilaw, kailangan mo munang pumunta sa dulo ng bahay sa may bandang kusina. Habang naglalakad na ako at nag-iilaw gamit ang CP ko, may nailawan ako na parang isang anino ng batang babae. Nasabi kong babae kasi yung buhok niya aabot hanggang sa may balikat niya. At para siyang nakadress o palda. Bigla akong kinilabutan nito. At nakarinig ako ng yabag ng isang bata na tumakbo papunta sa laundry area ng bahay. Pero mas lalo akong kinilabutan nang bumukas ang pinto ng laundry area at may tumatawa na bata sa loob nun. Sa takot ko, hindi na ako tumuloy at sa labas na lang ako umihi ng bahay. Pagbalik ko, nagtanong yung kasama ko na naka-duty na ng mga oras na to kung saan raw ako galing kasi parang namumutla raw ako. Para raw kasi ako nakakita ng multo. Umiling na lang ako sa kanya at hindi ako nagkwento. Pagkagising ko kinabukasan ng hapon, saka ko na lang sa kanya kiniwento. Pero napuyat ako nito kakaisip. Pagkakwento ko sa kanya, natulala yung kasama ko sa kwento ko kasi yung batang nakita niya, ganun din daw ang itsura. Pero hinayaan na lang namin yon. Nang magpapalit na kami ni Risa ng shift, nakita na naman niya si Lolo na nakaupo sa palapag ng hagdanan. Nakatingin na naman sa kanya na parang nakakatakot daw ang itsura. Pinaliwala niya lang daw yon. Tapos sa kaligitnaan daw ng tulog niya, may nararamdaman daw siya na parang may tao sa ilalim ng kama niya. At nakakarinig daw siya ng tawa ng isang batang may kalaro. Pero pagsilip niya sa ilalim ng kama, wala siyang nakita. Pero nagulat siya nang biglang bumukas at sumara ang pintuan ng kwarto niya. Kaya bumangon siya at sinubukang silipin kung sino ang lumabas ng kwarto. Tapos pagsilip niya, nakita niya si Lolo na nakaupo sa hagdan at biglang nagsalita raw yun. Hindi ka makatulog. Hayaan mo. Masasanay ka rin. Hindi na sinagot ni Risa yun at bumalik na lang daw siya sa kwarto niya kasi kinilabutan na raw siya sa sinabi ni Lolo. Tapos ganun din ang naranasan ko nung ako naman ang matulog matapos namin magpalit ng shift ng araw na to. Nung kinausap kami ni Lola, sabi niya darating daw yung apo niya na nurse na taga UST. Dito na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkwento kay Lola sa mga nararanasan namin sa bahay niya. Sabi niya na lang sa amin na huwag raw kaming matakot dahil si Pipay at si Julio lang daw yon. Nagtanong kami sa kanya kung sino yung mga yon. Sabi niya, si Pipay daw ay apo niya. 12 years old lang daw yung apo niyang yon noong nasagasaan ng taxi sa labas nila at binawian raw yun ng buhay. Si Julio naman daw ay asawa niya. 7 years na raw ang nakakalipas simula nang mahulog raw sa hagdan at binawian rin daw ng buhay. Dito na nagtaasan ng mga balahibo ko at parang lumamig yung pakiramdam namin ni Risa. Bigla na lang sinabi ni Lola na, "Ayun sila oh, nakatayo sa tabi niyo." Nagtinginan kami ni Risa pero sinabihan kaagad kami ni Lola na, "Huwag kayong matakot dahil ginagabayan naman sila ng Panginoon natin." Kinabukasan, bumaba yung apo ni Lola at nagtanong kung okay lang ba kami. Sinabi ko agad sa kanya na hindi at natatakot kami sa bahay nila. Sabi na lang nun sa amin, ganun din daw siya. Kaya nga raw siya umalis at nag-boarding house na lang malapit sa work niya. Yung ginagamit raw naming kwarto ay kwarto nila ni Pipay. Kakambal niya raw si Pipay. Pero hindi rin daw siya pinapatulog ng araw man ng gabi. At si Lolo naman daw lagi siyang pinapagalitan kahit patay na raw yun. Sabi raw sa kanya ng pare nila sa UST, hindi na raw sila Pipay at Lolo niya yun. Mga demonyo na raw yun. May demonic activity raw sa bahay nila at hindi niya raw alam kung sino yung gumagawa. Kasi raw ang kaluluwa ng tao kamag-anak natin, 40 days lang daw ang itinatagal dito sa lupa. Yung iba daw na trap kasi gusto pa raw makakamit ng hustisya. Kinuwento ko sa pinsan ko yung mga nararanasan namin. Ang payo na lang sa akin nun, magdasal daw ako at banggitin ng salitang, "Mahal ako ng aking Diyos na si Jesus at hindi mo ako makukuha."
nakuha. Pinaulit-ulit ko lang yun at unti-unti nang nawala ang lahat ng mga paramdam at pagpapakita nila sa akin.